Magandang gabi po, Aling Dara. Aba, Rosario, anong petsa na? Kailan ka magbabayad ng renta? Pasensya na po, hayaan niyo po pag nagpadala si Berto, babayaran po agad kita. Lagi na lang yan ang sinasabi mo. Ang kuryente nyo nga hindi pa bayad. Aba, sarap naman ang buhay nyo kung lahat na lang ay libre. Pasensya na po talaga. Ang tamad mo kasi. Bakit hindi ka magtrabaho? Yang anak mo, pwede nang iwang mag-isa yan. Magbanat ka rin ng buto, kaya hindi kayo umaasenso eh. Yang si Berto, isa pang ubod ng tamad, palibhasa walang pinag-aralan. Kung alam ko lang, hindi ko na kayo pinaupa. Mga salot ng lipunan! Mga salot ng lipunan! Ay, maipis po. Ay! Puputulan ko na lang kayo ng kuryente. Hanggat di kayo nakakabayad, mahirap na. Lumalaki ang bill, wala namang bayad. Ay, walang ilaw. Nay, bakit po? Anong bakit? Hindi po kayo gumanti. Ang sama po kaya ng bibig ni Aling Gara. Alam mo anak, ang galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ha? Paano po? Siyempre anak, nagalit ako kanina, pero nagtimpi pa rin ako. Pero dapat mas manaig pa rin ang aral ng Diyos. Hindi dapat mawala ang liwanag na yon. Huwag natin pabayaan ang galit ng tao. Ang lalim naman, Nay. Siyempre, ganito yon. Anak, para mas lumiwanag ang aral ng Diyos, sundin natin at gawin natin ang mga utos niya. Gaya ng gasera nito, mas liliwanag kung ilalagay sa talagang lagayan niya. Kahit galit na tayo, sundin pa rin natin ang utos ng Diyos. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Efeso 4:26. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Santiago 1:20. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Mateo 5:14-16.